Eto, nagluto ako ng pinakbet, nilagyan ko ng gata. Pangatlong beses na nga ako nagluto nito sa loob lang ng isang linggo. Kaka-request nila. Diretso na tayo sa paggigisa. Gumamit dito ng malakas na setting ng apoy. Magpainit ng 2 kutsara ng mantika. Ilagay na ang luya, 1 kutsara to. 2 kutsara ng bawang. Gisa-gisahin lang hanggang sa maamoy na yung bango ng bawang. Sunod nang ilagay ang sibuyas, 1 tasa lahat to. 1 kutsara ng pinatuyong maliliit na hipon. Nahugasan ko na pala to. Halu-haluin lang hanggang sa maamoy na ang bango ng sibuyas at mga hipon. Gustong gusto talaga namin sa pinakbet yung maraming kamatis. 2 tasa lahat to. 2 kutsara ng bagoong na isda. Halu-haluin saglit. Takpan. Saka nalutuin ng 5 minuto o kaya ay hanggang sa mapalambot na ang mga kamatis. Gamit dito yung pinakamahinang setting ng apoy. Pagkatapos nga ng 5 minuto, yan o, malambot na yung mga kamatis. Para nga mapalabas ang katas nito, ligisin lahat ng mga kamatis. Ganyan lang o. Ngayon, ilagay na ang siling labuyo. 1 kutsara lahat to. Ito yung pinakamadaling hanapin dito sa amin. Yung nakalatang gata lang talaga. 2 tasa lahat to. Halu-haluin lang saglit. Kalahating kilo lahat tong hipon na gagamitin ko dito. Natanggalan ko na rin ito ng bituka at nagupitan yung matatalim na bahagi nito. Lutuin lang ito ng mga nasa 4 o kaya hanggang 5 minuto. O kaya naman ay hanggang sa makita na orange red na ang kulay nito. Gamit dito yung malakas na setting ng apoy. At para nga sa balanseng pagkakaluto nito, balibalik ta rin lang ang mga hipon kung kinakailangan. Huwag na rin pala itong takpan. Yan na o. Pag nakitang ganyan na yung kulay nito, hanguin, saka na ito itabi. Para naman hindi ito ma-overcook. Pag kasi nagkaganon, titigas ito at magaspang na. Di na masarap kainin. Para nga, sabay-sabay na ang pagkakaluto ng mga gulay. Unahing ilagay yung mga matitigas na gulay, sitaw at kamote. At dahil nga sa itong kamote ang pinakamatigas na gulay dito, kaya hiniwa ko lang ng ganyang kaninipis. Nang sa gayon, sumabay ang pagkakaluto nito dun sa malalambot na klase ng gulay. Sunod nang ilagay ang talong. Ayusin lang ang pagkakalagay nito sa lutuan. Ito namang okra, para nga hindi masyado maglaway. Hindi ko na tinanggalan dyan sa matigas na parte na yan. Para naman hindi malabsa ang pagkakaluto ng ampalaya, ganyang kalalaki yung pagkakahiwa ko dito. Maglalagay din ako dito ng berdeng sili, pampasarap ng amoy. Naglagay din pala ako dito ng 1 tasa ng tubig. Di nga lang nakuhanan sa camera. Takpan pero bahagyang nakabukas. Para naman hindi lumabnaw yung pagkakaluto ng gata. Lutuin ng 2 minuto o kaya naman ay hanggang sa makita na medyo lanta na ang pagkakaluto ng mga gulay. Gamit dito yung malakas na setting ng apoy. Paalala lang pala na sa ganitong pagluluto ng maramihang gulay, kailangan talaga sapat din yung lakas ng apoy. Pagka kasi kulang ang lakas ng apoy sa dami ng niluluto, malamang salusak ang pagkakaluto ng sa ilalim at bantilaw naman ang pagkakaluto ng mga nasa ibabaw. Matapos nga ang 2 minuto, halu-haluin lang para sa balansing pagkakaluto nito. Takpan, patuloy na lutuin ng 2 pang minuto. Matapos nga ang 2 minuto, timplahan ng chicken powder. Halu-haluin, patuloy lang ang pagluluto hanggang sa makuha na nga yung gustong lambot ng gulay. Huwag na rin itong takpan. Tikman para maihusto ang lasa. Naimasen. I-check ng mga gulay kung napalambot na nga. Yan, kasarapan na yung pagkakapalambot ng talong. Malambot na rin itong mga kamote. Maglalagay din ako dito ng dahon ng kamote. Mabilis lang tulutuin. Ilubog-lubog lang ng ganyan sa sabaw. At pagka nga medyo lanta na ito, ibalik na yung mga hipon na naluto natin kanina. Pero ilalagay lang mga hipon bago ito ihain. Para naman hindi ito ma-overcook. Kung maamoy nyo lang, ay talaga nagbanglo. Nakaluto tayo. Ready to serve ato yun.